Hey guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, bakit nga ba maganda magtrabaho sa Hong Kong as domestic helper? So first is malaki yung sahod dito. Ngayon yung sahod ng domestic helper is 36 to 37,000 sa pera sa Pinas. Ayan. And then meron kaming day off dito every week and meron kaming statutory holiday na 14 days sa loob ng isang taon. And also, maliit lang yung bahay dito sa Hong Kong, kaya madali mo lang siyang linisan. And hindi siya ganun kalayo sa Pinas. Ayan, kaya anytime, pwede kang umuwi kung gusto mo. And also, may karapatan dito yung domestic helper na mag-break ng contract and ganun din yung amo. So, kung ayaw mo sa amo mo, hindi mo na kaya, pwede kang umuwi, pwede kang tumigil, pwede kang mag 1 month notice, wala kang babayaran kapag nag 1 month notice ka. Ibig sabihin nun is nagpasa ka ng paper sa amo mo na sinabi mo na ayaw mo nang magtrabaho sa kanila and valid ganito. Kailangan 1 month bago ngayon ka nagpasa, 1 month nun, pwede ka nang makaalis sa amo mo and wala kang babayaran, sila yung may babayaran sa'yo na sahod mo sa loob ng isang buwan mo na tinrabaho nun and may 100 Hong Kong dollar na allowance and ticket pa uwi ng Pinas. Ayan yung kagandahan dito sa Hong Kong. Unlike sa Middle East na kapag kahit ayaw mo na, wala kang magagawa, titiisin mo talaga hanggang matapos mo yung 2 years. Ayan. And also malaki yung bahay sa Middle East. Sa kapatid ko is 2 floor and kada isang bata may isang kwarto and 6 yung bata. So 6 na kwarto. Meron pang master's bedroom para sa mag-asawa, meron pang para sa mga bisita, meron pa siyang driver na nilulutuan 2. May anak pa na maliit yung amo niya which is 2 years old. So kanya lahat yun, isa lang siyang katulong. Kaya mahirap guys, and doon is siya always nagpa-plansya sa ng abaya. Ayan, kaya mabigat yung trabaho doon. Dito naman sa Hong Kong, normal lang na damit na ganito yung sinusuot ng mga amo, kaya walang problema, hindi ka mahihirapan. And also, bakit maganda magtrabaho dito is yung iba nagko-cross country. Madali kang makaalis kasi kapag Middle East ka, hindi ka pwedeng umalis doon, diretso ka sa ibang country kasi walang process doon. Unlike dito sa Hong Kong, pwede kang makapag-cross country kasi nandito yung mga agency and embassy na pwede kang makaprocess ng paper papunta sa ibang bansa and hindi mahigpit yung immigration ng Hong Kong, paaalisin ka nila. Unlike sa Pinas na kailangan mong dumaan sa butas ng karayom bago ka makaalis sa airport. Partida nun, Hong Kong ka lang pupunta pero yung in-interview sa'yo, magkano dala mong pera, ganyan. So marami. Unlike dito sa Hong Kong, madali ka lang makaalis kapag nandito ka na. Pwede kang magpunta ng Europe, Russia, Dubai, saan pa napunta yung iba nating mga kababayan. Nagkalat na tayo guys. Canada, ayan. So, yung subscriber ko na na-meet ko nung nakaraan lang, nung holiday namin dito, October 1, nasa Russia na sila, nakarang araw sila dumating. So, yung isa is 4 months na dito sa Hong Kong, yung isa is 9 months dito sa Hong Kong. And wala pang 1 month yung process nila papuntang Russia. Medyo lang talaga sila. Alam mo yung mahigpit, and hindi siya mahigpit pero kailangan nilang maging alerto kasi pwedeng yung isa na ma-hold sa immigration dito sa Hong Kong and makita ngayon yung cellphone niya na may mga contact siya na nandito pa yung iba dito sa Hong Kong, pinaprocess din yung mga paper nila papuntang Russia. Magkabukingan lahat, baka hindi sila makalusot, and ang pera na ginastos nila papuntang Russia kasama na ticket doon, lahat-lahat is nasa 200,000 pesos. So 3 ata yung nilunan niya na bangko, yung isa ganun din. Alam nyo guys, kapag day off daw nila, hindi sila nag-off na na nagpapahinga, pumupunta sila ng Central. Ewan ko anong ginagawa nila doon. Nagbebenta sila daw. Hindi ko lang natanong kung ano binibenta nila. Nagsa-sideline sila. Masaya na sila doon. Meron silang 150 Hong Kong dollar sa isang araw and libre na yung pagkain doon. Ayan. At pamasahe. So, ganun yung ginagawa nila sa loob ng ilang buwan para lang makaalis sila or makapunta sila. And ayun, nag-TikTok na yung isa. Nandun na, sumasayaw na sa Russia, sa Moscow. Ang trabaho nila doon is domestic helper din. Ang kagandahan doon kasi nga stay out and parang 8 hours lang ata yung pasok, yung yung trabaho mo, and
yung sahod is 75,000 sa pera natin. Kaya gustong-gusto ng mga alam mo yun, mga domestic helper or yung mga may plano na pumunta ng ibang bansa na mag-apply dito sa Hong Kong. Kasi nga madali yung process dito, guys. Ingat lang kayo kasi mahirap syempre sa isang week or sa isang linggo, isang beses lang day off natin. Hindi ko alam kung paano nila nalulusutan yon, pero nagtagumpay sila and I'm happy for them kasi nga nandun na sila. Nakakatuwa, nagsusuot na sila ng winter clothes and ayun, sa susunod na linggo daw mag-i-snow na sa Russia. Sana all. Ayan. Hindi ko lang alam kung manood pa siya. Pero kung napapansin nyo, nagko-comment yan siya dati sa post, sa video ko, si Ness. Ayan. Pero hindi ko lang alam ngayon kung nanonood pa siya. So happy for her, ayan, and good luck sa kanya doon. Gustuhin ko man na pumunta, kaso hindi pa pwede kasi kailangan ko munang tapusin yung bahay. Nasimulan ko na kasi ayokong matenga siya. Konti na lang naman na yun. And kaya gusto nila, guys, yung iba is nagpo-Poland. Pero ngayon sa Poland, mahirap na makapasok yung mga Pinoy kasi nadi-deny na yung visa nila. Kasi punong-puno na yung ngayon, yung Poland ng mga Pilipino. Ang dami ng mga domestic helper dito sa Hong Kong na nag-cross country, nagpunta na ng Poland. Pagdating ng Poland, nagpunta ng France, Paris. Andun na sila lahat. Ay, nakakatuwa. Dalawa sa kaibigan ko nandun na sa Poland. Yung isa is lumipat na ng saan ba siya? Sa Spain. Ayan. Kaya ano talaga dito. Kaya gusto nilang pumunta ng Hong Kong para may chance sila na makapunta ng mas malaking sahod. Ayan. Sana marami pang mga opportunity na mag-open. Halos ang dami ng Pilipino sa buong mundo. Nakakatuwa lang. Kalat-kalat na tayo, guys. Kung siguro hindi tayo nag-abroad, ang dami natin sa Pinas, mas lalo tayong mahirap. Buti ngayon maraming abroad, maraming nagpapadala. Kaya kahit papano nakakaano yung Pilipinas, nakakaluwag, nakakabangon kahit papano. So, ayun yung mga ways kung bakit gusto nila dito. And also, guys, gusto ko din dito sa Hong Kong kasi yung amo ko, kahit mong sabihin na hindi ganun kagalante sa pagkain, pero pagdating naman sa sa pahinga, okay lang din. Pero ang bilis lang kasi ng araw dito. Tsaka kung anytime, pwede ka talagang makakauwi ng Pinas. Ang subscriber ko is nakauwi sila ng Pinas, tapos sa susunod uuwi na naman sila uli. Buti sila kamo, mura lang pamasahe kasi uuwi lang sila. Pilipinas ay sa lang, Manila lang, ganyan. Or kaya Cavite, Bulacan, ayan. Asan ba yung isa? Laguna. Ako, Negros, pagdating ko ng Manila, sasakay pa uli ako ng barko o di kaya ng eroplano, makarating ng Bacolod. Pagdating ng Bacolod, sasakay na naman uli ng bus, papunta na naman doon sa Sipalay. Alam nyo, guys, kung mula sa amin, papuntang airport ng Bacolod, ang singil nila is 1,200 pesos. Kaya, hindi pwedeng uuwi ako ng joke-joke lang. Hindi pwede. Kailangan pag umuwi ako yung may pera kang dala. Kasi doon pa lang sa mga pamasahe mo, magastos na talaga. Ang layo ng kabihasnan ng probinsya ko. Ayan. Ano pa ba yung maganda dito sa Hong Kong? Dito makakapag-loan ka, guys, sa bangko. Kung may gusto kang bilhin, makakapundar ka kung gugustuhin. Kasi nga, pwede kang makakuha ng loan dito. Umaabot siya minsan ng kabuuan lahat ng na-loan ko is 40,000. Sa pera natin 7, 14, 21, 28, 280,000 pesos. Sa Pinas hindi ko 'yun makukuha. Alam niyo ba, sa Pinas, ang goal ko lang sa isang taon ko na trabaho is 20,000. Hindi ko pa 'yan magawa. Hindi ko pa 'yan ma-save sa ATM ko yung 20,000 na goal ko. Ganun kahirap sa Pinas magtipid. Kasi guys, pag gusto mo mag-shopping dun, ubos talaga isang sahuran. Sahod ko dun dati is 8,000, 9,000, depende. Rent sa bahay, 1,500. Bigas, 500 sabihin na natin. Ulam sa loob ng isang 15 days, kinsinas. O kaya, sige sabihin na natin kinsinas buong buwan. 4,000. And then, pamasahe ko pa. Pagkain ko pa papuntang trabaho. Wala talaga. Maiiwan sa'yo. Masaya ka na meron kang 5,000 na maiiwan sa loob ng isang buwan. And then, yung sahod ko sa loob ng isang buwan is pumapatak ng 8,000. So, bibili ka pa ngayon. Sapatos. Kahit sapatos doon nakabili. Alam mo, nakabili ako sapatos. Adidas. Masaya na ako noon. Nike. Masaya na ako noon. Isang piraso lang. Ganyan, nahihirapan ako. Kasi nga, malaki yung cost of living doon. And pag umuwi ako galing trabaho,
may nakikita akong ihaw-ihawan sa daan, sahod ko is 500, sabihin natin, nakalimutan ko na, 575 ba kami? 570 ata kami noon, 570. Tapos, pamasahe sa loob ng isang papunta pabalik. Train nga lang ako 16 o 32. Pagkain sa loob ng isang araw doon sa trabaho is 100. Pag uwi ko, may madadaanan akong ihaw-ihaw, yung mga umaabot ng 100 din yung nagagastos ko dyan. Ayan. So, magkano na lang natira? Maliit na lang. Magme-milk tea ka pa. So, wala na talaga. Yung sahod mo sa isang araw is sobra kalahati na kukuha dun. Kaya, hindi kaya. Kaya yung mga, mag-apply na lang kayo dito sa Hong Kong. Tapos pag hindi nyo kaya, mag-break na lang kayo ng contract. As long as makaipon-ipon kahit papano ba, makapundar. Kaya tuwang-tuwa na ako pag natapos ko yung bahay. Kasi yan lang naman yung goal ko yung matapos yung bahay. Hindi naman yung bonggang-bongga. Ang sabi nga ng mama ko, kasi ngayon naka-hollow blocks lang siya. Tapos wala pang bubong. Sabi ng mama ko, kahit mabubungan lang daw. So, goal ko kahit mabubungan, tapos ma-finishing lang konti, kahit hindi na muna ma-tiles, ayan, importante may matulugan, importante secure na sila, kasi guys, yung bagyo sa Pinas is hindi mo talaga kawawa, grabe yung bagyo doon sa probinsya namin, maraming nakakatroma, maraming namatay, ayan, lahat ng hayop patay, walang natira, yung amin lang yung natira, kasi bago magbagyo, nandun yung dapat sa ilog banda inilagay kasi nga kumakain ng damo doon. Nilipat ng ate ko, dalawa yung namin, yung kalabaw. Nilipat doon sa malapit sa bundok. Nandun lang sa patag pero malapit sa bundok. May bahay doon, 2 piraso. Ayan. So nung nagbaha na, nagbakwit na din yung doon na bahay. Ang ginawa nila is yung ng rope dito, yung tali ng kalabaw sa ilong, pinigtas nila, pinutol nila, bahala na kung saan na mapunta yung kalabaw, basta pinutol nila. Yung isa lang, yung naputol, kaya yun, nakapunta doon sa may bundok. Ito yung patag na binaha, nakaakyat siya dito banda, diyan lang sa tambay. Tapos yung isa is natumba yung bahay ng isang bahay doon na 2. Doon pumatong yung isang kalabaw sa bahay nung natumba. Doon siya, kaya nakasurvive din siya hanggang dito yung tubig. Na ganyan-ganyan niya pa yung sarili niyan. Pumatong siya doon sa bahay na natumba, kaya nakasurvive siya. Amin lang yung kalabaw na nabuhay doon. Kaya pagkatapos nung baha, nakabili yung iba ng mga kalabaw na mga babae. Tapos yung kalabaw namin is lalaki yon, tsaka nanay, and then bata na lalaki. Nagugulat na lang kami pag tinatali namin yun doon sa may sa may patag pagkagabi. Nagugulat na lang kami, pinapaano pala nila yung kalabaw nila na babae doon para magkaanak. Alam mo yung pinapatalik nila ng may bayad kasi yon kapag kapag nalaman namin na pinapatalik nila, mahal kasi yung similya ng kalabaw. Ayan, kaya patago nilang ginagawa yan, and maraming beses nilang ginagawa, marami sila na pinapatalik nila yung kalabaw nilang babae sa kalabaw namin nang hindi nagbabayad nung time na yun. Para lang kasi isa na lang yung kalabaw na lalaki doon sa amin, yung amin lang. Ayan, so mahirap talaga yung buhay sa Pinas, kaya kung gusto nyo, mag-apply na lang kayo dito, and pag hindi kaya, mag-cross country kayo. Ayan, so yan din yung goal ko, sana matupad. Sabi ng kaibigan ko, mag-Russia daw kami. Kasi nauna na yung iba doon. Sabi ko, mauna ka na muna. Kasi nga, tapusin ko muna yung bahay. Doon lang ako nape-pressure talaga na matapos yung bahay. Kahit saan man ako mapunta. Yung kaibigan ko, Russia din yun. Ngayon, nasa Finland na siya. Caregiver siya doon. Ganda na ng trabaho niya, nakakatuwa. So, umalis yun siya sa Pinas. TN. Alam mo yung tourist. Tapos nagpunta siya ng Armenia ata. Tapos pagpunta ng Armenia, tumawid siyang Russia. Pagdating doon, nagkatrabaho siya. And ayun, tuloy-tuloy na. Malaki yung sahuran dyan sa Russia. Kaso malamig nga lang. Ayan. So marami namang mga dyan mga choices. Ayan. So ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.